Isang mahalagang anunsyo po ang sasabihin ni Pangulong Noynoy Aquino ngayong Labor Day. Pakinggan po natin ang mensahe ng Pangulo. Kung isang malayang umaga sa ating lahat po. Meron ako nahandang talumpati pero mahaba ho yung listahan ni Atty. Matula. Pwede ba sagutin ko na muna itong mga, yung medyo mabagal ako mag-notes kanina kaya hiningi ko na rin yung talumpati niya para mas mabusisi natin pagkatapos. Siguro sagutin ko na muna ito bago tayo tumungo doon sa talumpati natin. No? Sa infrastructure po na binanggit kanina, matumal ang release. Kasamahan pala niyo si Butchabad, bumibilis na siya ngayon. Sa katunayan po, no, as of the end of March, 87% na po ang na-release sa infrastructure budget, nagkakahalaga po ng 150 billion pesos. Yung bidded out po ay 69% na nitong 150 billion pesos. Yung mga mungkahe tungkol sa climate mitigation at saka, yung irrigation farm to market roads. Si Secretary Alcala po ay na-quote mga 2 weeks ago na pagdating raw ng 2013, mag-cooperate lang po yung weather ng Kapraso, mukhang net exporter na raw ho tayo sa rice. Ngayon, baka anong connection nun? Yung ating hong agriculture nakasalalay basically sa irrigation at saka doon sa certified seed program. Yung dalawa lang yun ang ayusin natin, ang laki na idadagdag. So kung may kumpiyansa ho siya na by 2030 nag-export na tayo na rice, palagay ko po yung irrigation natin program ay on track at yung certified seeds ay tunay na seeds at certified talaga. So may mangyayari ho talaga doon, no? Okay. Climate mitigation, meron ho tayong inumpisa mga ginagawa dito. Pero at the same time, ongoing po yung tinatawag na geohazard mapping, kung saan talagang lalong tinutukoy yung mga lugar na talagang may kapahamakan pwede maidulot sa ating mga kababayan. Pagkatapos po nun, may iba-ibang intervention na gagawin, tulad nga yung ginagawa na ngayon, National Greening Program, no? Tatanim tayo ng 1.5, nagtatanim na pala, kasalukuyan ng 1.5 billion trees para maibalik yung ating forest cover. Merong hihigop ng mga ulan na darating, mga 23 typhoons ang maabot po sa atin. And meron na mga testing nung talagang medyo malawak ko. Yung preserve yung watershed sa isang dulo, tapos sa kabila yung pagtatayo ng mga mangrove forests para sa kontra ng tsunami at magiging environmentally friendly. Medyo isang separate na program ho yung mahaba ho kung tatalakayin ko itong araw na to. Pero maasa po kayo na talagang, sabi ko nga sa ating mga kasamahan, meron tayong 23 to 24 typhoons na dumadalo sa ating taon-taon. Hindi naman nating pwedeng harangin to. Kasalanan kung hindi natin paghahandaan lahat itong mga parating na to. At kung iiwan natin lalo na yung mga kababayan natin sa mga delikadong lugar. Okay. Low cost of electricity and fuel. Minamadali po natin yung open access, no, dito sa IPIRA. Siyempre, umpisa muna dyan, maghikaya tayo na marami magpo-produce ng power para magkaroon ng maraming supplier at pag nagkaroon na nga ng open access, meron na hong competition na mangyayari, magpapababaan ng presyo, lalo na sa mga lugar tulad ng Luzon na meron 2,000 megawatts na surplus ngayon at sa Visayas na merong 400 megawatts na surplus. Pero hindi pa tayo natatapos. Siyempre, Mindanao, meron tayong mga investors na papasok magtatayo ng mga power plants rin. Kinukumpuni natin yung mga ibang dinatnan natin. Amongst them, no, merong isang area na binigyan ng exclusive rights ang isang kumpanya na mag-supply ng kuryente. So, parang sila ho kasi may portion ng Mindanao na exempt to sa workings na IPIRA. So, palagay ko, mas maraming supplier, iisa yung grupong namimili, medyo pwede mamili doon sa mga supplier. Inganyohin natin makapasok muna itong supplier. So, nangyayari na po yan na kumikilos na tayo throughout the country, pero may emphasis rin siyempre sa Mindanao. At baka humatuloy na rin yung cable, yung submarine cable na para magkoconnect ang Mindanao sa Luzon at sa Visayas. Sa Luzon at Visayas, konektado na para kung may surplus sa isang lugar na gagamit sa kabila, dagdag pa rin ng pwede pagpiliin pag meron na tayo doon sa open access. Yung pong open access, hindi ho galing sa amin ang decision dyan, siyempre. Nasa ERC ho ang maraming mga pagpapatupad ng mga provisions sa IPIRA. Kami ho tagatulak lang sa ERC and sa legislatura para nga ho mapabilis itong competition na magpapababa ng presyo ng ating pong kuryente. Yung sakayin po tayo, nire-review na ngayon yung IPIRA,
Yung oil deregulation law, open ho kami kung meron talaga tayo talagang nakikita na magpapaganda sana itong batas na ito. Ako po, nung kongresista pa, sinasabi ko parang yung sa collusion, no? Yung sa pagkakontsaba, mukha ho nung umpisa lalo na. Dadaan ho ko mula sa bahay namin papuntang Batasan, napakaraming gasolinahan. Pag nagtaas ho ng presyo, sabay-sabay nagtataas, sa parehong itataas, sa oras, pare-pareho rin ho. Tapos sasabihin lang, hindi ho sila nag-usap. Parang hirap po panawalaan nun. Dahil iba-iba ho yung pinagkukunan supposed to be na kanilang supply. Iba-iba yung gastusin. Iba-iba rin dapat siguro yung pagtaas at pagbaba ng bawat isang to. Pero lalo na nung umpisa, they will raise the prices at the same time, no, to the same degree. Ngayon, pati yung rollback at that time, no? Yung rollback rin na hindi, parang impreso ko lang ho naman at that time, hindi kasing lakas ng pag-akyat. At sabay-sabay na naman po, no? Nung nagpunta ho tayo dito, binago naman ho yung sistema. Nag-take turn yata kung sino mauna, sino mahuli. Pero kakasubmit ho sa atin nung research dito nga sa kinikita, mababasa ko hopefully by today. No? At mabubusisi natin, bigyan lang nyo akong konting oras. Ako po hindi accountant. Puro ho numero yung magiging katapat natin dito. Kaya si Cesar Purisimo papakiusapan kung total holiday ngayon. Magtrabaho na kami dalawa dito mamaya. Okay. Palaya. Yung palaya, aminado ako, at ako'y nagsisimpatsa rin naman sa lahat ng manggagawa ng palaya. No? Pero ang problema ho sa trabahong to, madalas, wala naman talagang desisyon na perpekto. No? Noong panahon yung konteksto po nito, huwag natin kalimutan, yung kaguluhan sa gitnang silangan sa Africa. Halos araw-araw, no, may punto na dadagdagan yung bansang may problema. At alam naman po natin gaano karami manggagawa natin doon. So, siguro umpisa ko ng break-in ko dito sa trabahong to, nung nagkagulo sa Korea, ilan ba ang kakayahan ng Air Force at saka ng Navy para makuha yung 50,000 nating kababayan sa Korea kung sakasakaling matuloy yung gulo nun. 50,000 doon, meron tayong isang C-130. Ang lula nun, 100 kada biyahe. Ang biyahe po nun, 4 hours papunta, mga 1 hour na layover kung sakasakaling mag-refuel at ayusin, kunin yung pasero, bumalik dito. Kada 9 hours, 100 katao, more or less, ang may babalik natin. May barko tayo, no, yung barko natin, at that time, kaya maglulan ng 1,000 na katao, mga 10 araw raw yung biyahe. Hindi ko na tinanong kung papunta at pabalik. No? Bottom line, 50,000 ang kailangan nating ilikas, no, mabilisan, dahil alam po niyo yung 15,000 o 50,000 na Pilipino, nando mas malapit pa sa demilitarized zone, mas mataas kesa sa Seoul. Kung sakasakaling lumusog, yung North Korea, sila ho unang, talagang nasa unang hilera nung pwede mapinsala, mapahamak. Middle East, gano'n din, no? Nung nag-umpisa ho sa Libya, hindi ba matukoy sa akin gano'ng karami ang Pilipinong nandun. No, nandun ho tayo sa Benghazi, nandun din tayo sa Tripoli, magkabila ang dulo po ng bansa. Meron pa ho doon sa desyerto. So, ang punto lang ho nito, importante dahil nasa konstitusyon namin, temporary takeover of industries during emergencies. Kung sakasakali yung milyon na mga kababayan natin nasa Middle East, paspasang kailangan ilisan, no? Meron tayo dapat kakayahan na mailisan sila. So, ang tanong ho doon, isugal natin yung kakayahan nitong kumpanya na magpatuloy ng kanilang mga lipad o isugal natin yung mga kababayan nating nandun. Hindi naman ho baka maging malagay sa panganib. Maliwanag na ho. Yung lahat ng gulo sa Libya, sa Egypt, sa may Yemen rin ho, sa Tunisia. At lahat ho niyan, damay tayo. Actually, kung sa may gulo sa Binsaho, may damay tayo. At importante nga, may kakayahan tayo mailagay yung ating mga kababayan sa mas maayos na lugar. Ang pahubang. Itong Hofen na kumpanya, ngayon ko lang narinig yan. Sabi sa akin ni Secretary Baldos, iniimbestigahan na po nila kasalukuyan para makita kung may mga paglabag ng batas. Okay. Hindi ko na humabasa itong huling sinulat ko dito. Pero babasahin ko ulit itong hiningi ko sa inyo, Atty. Matula. At pipilitan nating masagot na mas formal bawat isa. Nung ako po yung nag-umpisa sa kolehiyo, isa ho sa mga, may orientation ho kami, ang isang speaker namin po doon, kung di ako nagkakamali, galing ho yata sa hanay nyo sa Federation of Free Workers. Tapos kaya ako naalala po siya, hindi ko makakalimutan, na binabanggit niya yung barkada niya,
Apat raw sila, aktivista yata lahat. Inumpose si Marcelo, namundok yung tatlo niyang kasamahan, at siya na lang ang naiwan. Sabi niya, mamumundo kayo, sa ROTC natin, balibaliktad na nga yung pagtangan niya ng baril, makikipagsabayan pa kayo sundalo. Yun po yung speech niya sa amin, ng orientation. Tapos hindi ko makalimutan, yung henerasyon niya, to a degree, henerasyon namin, nagkita na lang sila magkakaibigan ulit nung sa mga burol ng tatlong kasamahan niyang namundok. At malaki ho, siyempre, yung tatak sa aking kaisipan na dapat matigil na natin yung punto na hindi pwede tayo magkasundo bilang mga kapwa Pilipino. At yung akong layunin itong ating tripartite meetings, no, ating akong pamanhin, talagang hindi natin na irregular last year yan. Siguro naman this year mas may irregular na natin. Although humaharap sa inyo ang aking alter ego na si Secretary Baldos. Pero kung gusto nyo paharapin rin natin si Secretary Abad, very willing po siyang makiharap sa inyo. Okay. Hingi na muna ako pamanhin. Napahaba na yung ating talumpati sa response. So, ito po yung actual na talumpati na natin ngayon. Para malaman naman ho niyo yung mga plano at yung mga ating pananaw sa usapin na ating tinatalakay ngayon. Bilang inyong Pangulo po, layunin po nating tiyakin na ang kaunlaran ay makamit ng lahat. Ulitin ko po, ng lahat. Obligasyon ko pong balansin ang interes ng buong sambayanan. Ano po ba ang sitwasyon? Una po, taon-taon, may 1 milyong bagong Pilipino ang pumapasok sa ating labor pool. 1 million new entrants every year. Idagdag pa po dyan ang 2 milyon sa naraang mga kababayan nating walang trabaho. Pwera pa ho yung kulang ang trabaho. Problema po itong naghahanap ng tunay na solusyon. Hindi po pambobol ang iharap po sa inyo, hindi po pagpapakyut, hindi po pamumulitika, at mas lalong hindi mga pangakong imposible namang matupad. Dahil talagang hindi po ako magsisinungaling sa inyo. Ngayong araw ng paggawa, tunay na solusyon po ang ilalatag natin. Solusyong pipilitin na walang may iwan habang tumutulak tayo tungo sa landas ng kaunlaran at kasaganahan. Ngayong nailatag na ang sitwasyong kinakaharap natin, may babalangkas po ng 4 na punto ang ating mga layunin. Una, ang mapanatili ang mga trabahong nandito na po. Ikalawa, ang lumika ng mas marami pang trabaho. Ikatlo, ang dagdagan ang kakayahan ng ating mga manggagawa nang sa gayon ay makakuha sila ng mga trabahong magbibigay ng mas magandang kinabukasan. Sabi nga po, pag-akyat po sa value chain ang tawag dito. Kaapat, ang ipatupad ng husto ang ating mga batas upang mabantayan ang kapakanan ng ating mga manggagawa. Magtapatang lang po tayo. Malinaw po sa akin na taliwas sa unang layunin ang pagpapatupad at hindi pong mungkahin ng mga kasamahan ngayon nandito ng across the board na 125 pesos minimum wage increase. Bakit ko po nasabi ito? Yung mga may dala po ng calculator, baka pwede nyo ako subukan i-analisa ang mungkahin ito. Damayan po ninyo ako sa pag-compute. Yung sa simpleng pagka-compute lang po, no? 125 pesos across the board. I-multiply natin ang 22 araw sa isang buwan na nagtatrabaho isang tao. I-multiply natin ulit ng 13 buwan. Tapos i-multiply po natin sa 40 milyon na manggagawang Pilipino. Ang lalabas pong figure dito ay 1.43 trillion pesos. Ulitin ko lang po, 1.43 trillion pesos. 1.4 trillion ang ilalabas sa isang ekonomiyang nagkakahalaga ng mga 8 hanggang 9 na trilyon piso na buong yung total po ng ating buong ekonomiya. Okay. Paano po ito babawiin ng mga magbabayad tulad ng mga negosyante? Di po ba itataas nila ang mga presyo ng produkto at serbisyo? Di kaya ay magko-cost cutting tulad ng pag-layoff sa mga empleyado? May nagpaliwanag bang may mahigit 527,000 na Pilipino ang pwedeng mawalan ng trabaho sa taong ito at sa susunod na taon pag ipinatupad ang ganitong klaseng mungkahi? Paalala lang po, sa sitwasyon ngayon, malayo na tayo sa ating mga karatig bansa. Sino po ba ang nakakaalam na di hamak na mas mataas ang minimum wage sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa sa Asia? Ngayon po ay nasa $9 to $10 ang minimum wage natin, habang sa Cambodia ay nasa $2. Ang Vietnam ay naglalaro sa $2.24 hanggang $3.21.
Indonesia ay nasa $305 hanggang $5.27. Kung lalayo pa po ang agwat natin sa kanila, sino ba namang dayuhang negosyante ang mga ngahas pang mamuhunan dito po sa atin? Dahil nga ho, dun sa Cambodia, $2, sa atin, $9 minimum. Baka po maantala pa ang nararanasan nating paglago ng ating ekonomiya. Nangako po tayo ng pagbabago. Ano po ba ang pagbabago nararanasan natin sa ngayon? Di po ba dati, pag ibabalita ang pagtaas ng presyo ng krudo bukas, ngayon pa lang ay nakapila na ang pagtaas ng presyo ng bigas, dilata at iba pang mga bilihin. Pero ngayon, habang nagrereklamo na ang maraming mga bansa sa sabay na pagtaas ng langis at halos lahat ng basic commodities, sa Pilipinas naman po napapanatili nating stable ang presyo ng maraming bilihin. Magtataasan po lahat yan kung ikukompromiso natin ang estabilidad ng sahod na mayroon tayo ngayon. Isipin po ninyo, ang sahod noong 2011 ay tumaas ng 5.44%, habang ang inflation ay nasa 4.8%. Kaya nga po, kailangan ng masusing usapan at pag-aaral sa sahod na dinadaan natin sa mga regional tripartite wage and productivity boards. Inaapura ko na nga po ang kanilang mga konsultasyon sa mga union upang makapagbigay na tayo ng bagong wage order sa lalong madaling panahon. May mga nagmumukay rin sa pagbuwag ng subcontracting arrangement gamit ang House Bill number 4853. Sa format nilalaman ng House Bill 4853, ilan bang Pilipino ang makikinabang? Sa unang pagsusuri po, 1.8 million ang manggagawa. Pero ilan naman ang mawawalan ng trabaho kung sakasakali? Tinataya pong 10.3 million ang mawawalan ng trabaho. Solusyon nga po ba ito o dagdag lang sa mga problemang pinapasa natin? Hindi po tayo nagsasara ng ating kaisipan dyan. Baka pwede ma-amendahan yung House Bill na yan para mapuntahan yung pare-pareho natin gustong tunguhan. Ang kailangan dito ay mahusing paghimay sa kabuong sitwasyon. Kaya nga inatasan na natin ang Tripartite Industrial Peace Council na buo ng konsensus upang mapalawak ang konsultasyon sa usaping ito. Ang mas mainam pong solusyon, mamuhunan sa makatotohanan at pangmatagalan. Inatasan at pinondohan na po natin ang TESDA. Tukuyin ang makakayahan ng kailangan ng mga industriya para naman hindi masayang ang pinag-aralan ng mga estudyante. Ginagawa po natin ito para wakasan ang trahedya ng ating mga kababayan. Mag-enroll sa mga matutunog na kurso, pero matapos silang graduate ay wala na rin palang naghihintay na trabaho. Dinagdagan po natin ang pondo para sa Employment Facilitation Service na magpapalawak ng Job Market Information Service. Magbubukas po ito ng pinto para sa mga trabahong mas maayos ang sahod at bibigyan tayo ng pagkakataong punan ang halos 100,000 bakanting trabaho na naitatala kada buwan sa PhilJobNet. Kabuang 1.1 billion pesos din po ang binuhos natin sa Training for Work Scholarship Program na mag-ahasa sa ating mga kabataan sa 5 mahalagang industriya, IT, BPO, construction, electronics, turismo at agrikultura. Lahat ng ito ay para sa kandaan nilang harapin ang hamon ng nagbabagong mundo. Kasama rin po sa pangmatagalang solusyon ang 11.2 bilyong piso na inilalaan ng magkasanib na SSS at GSIS para sa Educational Assistance Fund. Ngayon po, hindi na kailangan kumapit sa 5-6 sa mga kwalipikadong membro upang mapag-aral ang kanilang mga anak. Mayroon na pong mas praktikal at mas patas na matatakbuhan ang manggagawang Pilipino upang mamuhunan sa kanilang kinabukasan. Tinutugunan naman ng gobyerno ang issue ng kontraktualisasyon sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Department Order 18-A ng DOLE na aking po pasasalamatan ng lahat na may likha nito. 5 buwan raw po sa TIPC ibinuno ang Department Order nito. Ipagbabawal po nito ang abusuadong pagre-renew ng kontrata kada 5 buwan, yung tinaguriang 555. At hindi pala sardinas ang tinatalakay po nun. Para lamang makatipid ang mga kumpanya sa pagpapasahod sa mga manggagawa. Nakalaan na rin po ang pondo para dagdagan ang mga inspektor ng DOLE para siguruhing nasusunod ang Department Order 18-A. Meron po tayong 224 na inspektor ngayon. Dadagdagan natin ng 372 para umabot sa 596
na mga inspektor ang DOLE. Bibigyan rin po natin sila ng sapat na pagsasanay at hahandungan pa ng makabagong teknolohiya para magawa ang trabaho sa mas mabilis na paraan at mas susiring mabantayan ang pagpapatupad nitong Department Order 18-A. Yung teknolohiya ho, pagkaintindi ko, sa 5 araw na nagtatrabaho, 2 araw po kinukumpuni yung paperwork. Yung teknolohiya ho, baka mabigyan na natin sila ng tinatawag na matipunong iPad, yung mga notebook, kung saan nandun na yung template para mailista lahat at natatransmit ka agad sa DOLE na central office ang mga isyong natuklasan nila at mapabilis yung proseso na mapatunayan kung may sala o wala. Nakita naman po ninyo, hindi tayo nagpapakulong sa mga problemang dinaratan natin. Hindi po tayo nagrereklamo at nagmumuklang sa isang tabi. Lagi po tayo nakatutok sa solusyon. Nagpatong-patong man po ang gulo sa gitnang silangan, hindi natin pinabayaan ang mga OFW na naipit doon. Hindi lang natin sinundo, binigyan pa po natin ng retraining at sinugurong may mapapkunan pa rin sila ng kabuhayan pagbalik po dito sa atin. 21,500 na nurse at madadagdag pa nitong taon na to, na rin po ang nabigyan natin ng pagkakataong magamit ang kanilang pinag-aralan, mag-ipon ng karanasan at magbigay ng agarang lingap sa mga Pilipino sa kanayunan sa pamamagitan ng Registered Nurses for Health Enhancement and Local Service or RN HEALS program. Baka rin po nabalitaan na ninyo ang good news para po sa mga kapwa nating naglilingkod sa gobyerno. Inapuro na po natin si Kalihim Butch Abad na wedding anniversary po ngayon para pagdating ng Hunyo, matatanggap na ang 4th tranche ng Salary Standardization Law 3. Saktong-sakto po ito dahil magpapasok ka na, huwag naman po sana itong masamain ng mga nasa pribadong sektor. Alam naman po siguro ninyong matagal-tagal ding napag-iwanan ang mga sahod naming makawani ng gobyerno. Pero ulitin ko po, nakiramay po ang ating kabinete at ang ating Vice President. Kami po on schedule, sa Hulyo ko kami madadagdagan. Hunyo po, hindi kami kasama sa advance. No. At thank you ulit sa inyo. Ang nagdaang taon ay minarkahan ng masinsinan at produktibong dialogo sa pagitan ng manggagawa at ng negosyante na buong katapatan naman pong pinag-uugnay ng inyong pamahalaan. Ang mga solusyong inilatag natin ngayon ay galing sa aktibong pakikilahok ng mga sektor. Patunay po ito na kaya natin maunawaan ng isa't isa. Nagpapasalamat po ako sa tiwalang kaloob ninyo sa gobyerno at sigurado po ako mas makabuluhan ang mga narating natin nitong huling taon. Kaysa sa simpleng pag-iingay, pagpapapogi at paghiyaw ng mga soundbite o slogan. Ang hangarin ko po, magpatuloy pa sana ang ating pag-uugnayan kung saan nananaig ang katwiran at pagdadamayan. Kung sabay-sabay po tayong sasagwan tungo sa isang direksyon, tiyak na maaabot natin ang mga solusyong pangmatagalan. Bago po ako magtapos, balita ko lang po sa inyo. Talaga ho marami na nagbabalikan o nag-uumpisa mga manufacturing concerns dito po sa ating bansa. No? Meron po tayong hindi bababa na panibagong trabahong na-create noong 2011 sa numerong 1 million, at least 1,100,000 new jobs. Ito mga pumapasok ko na bagong manufacturers, hindi pa natin naaayos ng gusto yung presyo ng kuryente, may tiwala sila sa atin, pumapasok na po sila at marami na naman pong idadagdag ng mga trabaho. Yun po, una natin layunin, maraming trabaho. Darating ang punto, sana ang uling manggagawa ang namimili kung saan sila papasok. Pero para makapili ho, ang direksyon natin, dagdagan yung kaalaman, dagdagan yung kakayahan. Para kung talaga naman pong nagbago na ang sistema, talagang dihamak na lumipat yung may ibang industriya sa ibang bansa, yung papasok naman sa atin ay pwede makisabay doon sa mas mataas na mga trabaho, uri ng trabaho, uri ng paggawa na pumapasok at papasok po sa atin. Hindi ho titigil lang yung pamahalaan, no? Na talagang hanapin kung paano tayo tuluyang mag-umasenso, pangmatagalan, at siyempre po, pilitin na walang maiiwan. Magandang umaga po. Maraming salamat sa lahat. Ati,
Yan po ang talumpati ni Pangulong Aquino ngayong araw ng paggawa at sa kanya nga pong speech ay siya ay naglatag ng kanyang mga accomplishment at kanyang pinaplano patungkol nga dito sa kalagayan ng ating mga manggagawa. Pati nga po doon sa power situation sa Mindanao ay nagulat siya at sinabi niya na kasalukuyan pa rin ginagawa ang lahat ng effort para mapababa ang presyo ng kuryente at siya rin po ay nagsalita tungkol sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at nagpahayag din ng pagdududa kung bakit nga daw tila sabay-sabay at nagtataas at nagbababa ng presyo itong ating malalaking oil companies. At gayon din, nagsalita ang Pangulo tungkol doon sa kanyang mga accomplishment na dagdag trabaho sa ating mga manggagawa. Ayon sa kanya ay bukod sa dagdag na trabaho na yan ay nagbabalikan na raw ang ilang kumpanya at sila ay nagtatayo na muli ng kanilang negosyo dito sa Pilipinas at makakaasa raw tayo na ito ay makakalikha ng mga bago pang trabaho. Kaugnay din sa Labor Day ay nagulat ang Pangulo na ang SSS at GSIS ay naglaan ng 11.2 billion pesos para sa educational assistance para sa ating mga manggagawa at tinutugunan na rin daw ng gobyerno ang contractualisasyon kung saan maglalabas ang Department of Labor ng bagong department order kung saan ipagbabawal ang paulit-ulit lamang na pagre-renew ng kontrata kada 5 buwan ng ating mga manggagawa. Ayon sa Pangulo ay layunin nito na maprotektahan din ang ating mga manggagawa.